Hello mga kananay, nandito na naman tayo para tayo magluto ng ampalaya. Meron tayo ditong tokwa, pinirito na po yan. 1/4 part ng chicken cubes, asin. Meron din tayo ditong sibuyas na puti. Puti ang ginamit ko. And meron tayong paminta. 2 pirasong kamatis. 2 itlog. And dito meron tayong tubig na may asin na 1 teaspoon na asin. So mamaya, yung in-slice nating ampalaya, dyan natin ilalagay. And syempre, ang ating bida sa ating menu ngayon ay ampalaya. So, bago yan, syempre, bago natin i-slice ang ampalaya, nahugasan ko na po yan. So, ayan, i-slice lang po natin. Mga kananay, ang tubig na may asin, na kung saan doon mo ilalagay yung mga in-slice nating ampalaya ay isa sa mga paraan kung paano natin mababawasan yung pait ng ampalaya. Kasi syempre, diba, yung mga anak natin na hindi natin mapapakain ng ampalaya kasi nga mapait. So, ito ay natutunan ko lang din naman. So, tinry ko nga minsan, tapos yun nga, medyo gumana. At hindi nga masyado siyang mapait. So, ayan. Iyan ang isa sa mga paraan kung paano natin mapapawala yung pait ng ampalaya. And meron pang isa, mamaya ko ulit ituturo sa inyo. Ayan na mga kananay, tapos na natin i-slice ang ating ampalaya. So, ang susunod natin gagawin, i-drain lang po natin yung kanyang tubig. Kasi syempre, diba, na ano na siya ng asin. So, alisan lang natin ang tubig, tapos hugasan ulit natin sa running water. Ayan. Ayan mga kananay ko, pwede na nating iluto ang ating bida sa ating menu, ang ating ampalaya. Ayan, yung ginamit kong pan ay yung non-stick. Tapos lagyan lang natin ng konting oil. Huwag lang masyadong maraming oil. Kapag uminit na yung ating mantika, pwede na natin pong igisa ang ating sibuyas. Tapos kapag lumabas ang kanyang aroma, pwede na natin isunod ang ating kamatis. Pwede na natin isunod ang ating kamatis kapag lumabas na yung bango niya. So ayan, hahalo-haloin lang po natin para hindi naman masunog. Tapos ilagay na natin ang ating 1/4 part ng chicken cubes, 1/4. Ayan, then ilagay na po natin ang ating ampalaya. Sa pagluluto ng ampalaya mga kananay, iwasan po nating haluin ng haluin. Ano po, para maiwasan po natin ang pagiging mapait ng ampalaya. So lagyan na natin ang asin para naman dire-diretso na yan. Lagyan na natin ang ating paminta. Ayan. Kung napapansin nyo, hindi ko masyadong hinahalo, di ba? Kasi yun ang sekreto doon kung bakit hindi mapait yung ampalaya. Isunod na natin ang ating fried tofu. Instead na gagamit tayo ng pork, fried tofu ang ginamit ko. So, ayan. Takpan lang natin yan. O, di ba hindi ko hinalo? So, takpan lang natin. Then, after a few minutes, i-open na natin yan. So, ganyan-ganyan lang po. Then, isunod na natin ang ating itlog. Ayan. So, diba? Hindi na natin hinahalo yan. Isunod na natin ang ating itlog. Takpan ulit. And then, wala pang mga ilang minuto siguro yan. Baliktarin lang natin. Ayan lang po. Huwag yung masyado ha. So, flip ko lang yan. And then, tapos na yan. Luto na. Ready to serve. So, ganun lang kasimple yung pagluluto ng ampalaya natin para hindi masyadong mapait and para naman nakakakain yung ating mga anake. So, ayan na ang ating ampalaya. Ready to serve.